따뜻해 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는 네 모습으로 난 늘에 Good morning everyone, or magandang umaga na naman sa inyong lahat. So another day, another vlog. So ngayon, paikot-ikot ako dito sa aking bonsai garden at may nakikita ako na mga bonsai materials na parang hindi maka-agwanta or hindi makatiis kung walang tubig. So nag-react sila due to last 3 days. Na-mention ko na the other vlog na sabi ko last 2 days ngayon, mag 3 days na nakikita ko niya yung nag-react na mga bonsai materials ko dito na malapit na mamatay. So for this morning, pinagyan ko na ng tubig. Tapos for this morning, ang isi-share ko sa inyo itong mukhang sambag. Tapos may mga ano tawag yun, yung ficus na microcarpa. So pakita ko sa inyo yung mga disgrasya ko ng mga halaman. So ito ang sinasabi ko sa inyo, which is variegated camansilis. Yan, so nilagyan ko na ng tubig pero malawos na siya. Hopefully hindi pa ito mamatay, mabuhay pa. Tapos dito na naman itong wild diamond ko, ayan, nagdidilawan yung dahon. Then may isa pa dito, so sampalok na salit pero hindi masyadong napiktuhan. Itong bougainvillea ko, yan. Saka yung isang microcarpa pero hindi na masyadong napiktuhan. So ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung parang sampalok na bonsai materials, kung paano ko ito ginagawa. So kailangan ko ng i-train yan at isi-share sa inyo kung ano yung ginagawa ko dito para maging bonsai ito. So ang dami ng damo dito sa paligid, hindi ko makayang linisin lahat. Yung ginawa ko, dahan-dahan lang linisin. Tapos may punta natin yung dalawa kong microcarpa. Ito yung dalawa kong microcarpa. Binaba ko na sa patungan pero hindi ko siguro ito masali sa inyo na ma-share kasi siguro mahaba na yung video ko. So dito namang banda, share ko rin sa inyo itong tatlo ko na mga miniature jasmine. So itong bonsai material sa ibang bansa, ito ang lagi nilang ginagawa at binibinta. Kaya lang, hinay kayo niya siya magtubo. Matagal magtubo. Ito yung seedlings. Kita ko ito yung seedlings ko. Tapos tignan nyo kung gaano pa katagal bago matapos ito. Pag bibili nito ng materials na ito, supposed to be, yung presyo nito is nandun sa 3 to 5,000 per bonsai. Pero dito sa aming lugar, yung mga bibili na lang nila ito ng 1,000 or 500 to 1,500 na ang bibili nila. So napakamura. Kaya ginawa ko, souvenir ko na lang ito. So ito na yung mga bonsai materials na sinasabi ko sa inyo. Kung hindi pa ito matapos, hindi pa siya maganda. Pag matapos na ito, tapos malalagay na sa bonsai pot is maging maganda. Tapos ito naman yung seedlings niya. Pinuso ko lang kasi mabubuhay naman siya ito ng cuttings lang. Yan, kita ninyo. Yun. So ito na yung malapit na ma-finished product, which is nag-curve na siya. Tapos palakihin na lang ito. Ang problema lang nito is matagal lumaki, kaya maabot pa ito ng ilang taon. So even more than 10 years or 5 years pa. So ngayon magsimula na ako. So ito, by the way pala, mga around 20 ito lahat, pero ang nabuhay lang sa ginagawa ko na naka-wire na is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lang sila. So ngayon magsimula na ako magtanggal yung mga sanga nga mapuputol ko dito, itatanim ko din. So yung magsiseedlings ako nito, hindi 100% mabuhay siya. So kaya halimbawa nito, so wala na siya sa lugar, kailangan kating, kasi ang style ko nito is hindi ko gawing parang puno siya, parang gawin ko siya parang niyog. Kasi ang gawin ko, pag gawin mo ito parang puno, hindi magandang tignan nyo kasi ito, dahil sa dahon, sa style ng dahon niya. So yun. So ito na yung parang niyog. Pwede naman ito triman dito yung sa baba. Yan. So makikita ninyo, yun ang itsura niya. Yan. So para siyang niyog. Tapos pag may sumusulpot na udlot,
tatanggalin niyo dan. So ito is ready nito to transfer in a bonsai pot na maliit na bonsai pot. Tapos is backup decoration ito sa mga landscaper, yung mga magagawa ng mga yung parang susiki o nang tawag yun, yung bonsai, maliit na bonsai garden. May ano yun, para mag-landscape. So ito pa yung isa ko. So try ko lang na mapaiksi itong video ko. Tapos yung mga para ma-emphasize yung dahon na nag-ikis-ikis or sumasayaw, tanggalin yung mga dahon na nakahiga sa baba. Tapos iwan mo lang yung sa taas. So tapos tanggalin ito. Then ititisok ko ito or itanim itong mga cuttings. So mabubuhay din ito pero hindi 100%. So pag lagi ko itong pinuputol, ang mangyari is dumadami yung yung dahon dito sa taas, tapos magmukha siyang niyog. So sa mga mahilig magbonsai, may iba na gusto nito, may iba naman na ayaw nito. So tapos na yan. So ito na naman. Try ko madaliin lang ito. Then ito naman is need to either repot kasi yung ugat nito is sobrang nakapakapino. Tapos pag maubusan siya ng tubig, bigla na lang siya mamamatay. So these materials, galing ito sa ibang bansa, as na-mention ko na siguro back to 1988 yata yun. Na-mention ko, may nagbigay ito sa akin na estudyante ng Silliman University from Palawan, which is a name of Arthur. Isa din siyang athlete ng brother ko sa archery. At that time hindi pa ako nagko-coach, naging athlete pa ako. So sa Silliman sila, ako is Foundation University at that time. So yun na ang itsura niya, tingnan nyo. So napaka-ikis-ikis, tapos mukhang parang niyog. So until now, hindi ko pa rin alam kung anong totoong pangalan nito kasi yung iba magtatanong din sa akin, tapos hindi ko naman masabi nga yun ang totoong pangalan. So nakakahiya naman, tapos magbinyag-binyag tayo, then wala tayong authority na magbigay ng pangalan ng mga halaman na hindi natin alam. So hindi maganda yun. So yun na ang itsura, tinanggalan ko na siyang wire. Tapos ito yung itsura niya. Yan. Nakaikis-ikis na. Lipat naman tayo. Ilan pa ba? May 3 pa dito. Kaya sabi ko, minadaliin ko ito. So after siguro mga for how many years, ang gawin ko na is magawa na ako yung itry ko na lang magpasanga-sanga. For this time, try ko na lang yung isang puno lang siya. Tapos yung mga niya is yan, pinutol ko na. Kaya ito pinabayaan ko. Alam niyo kung bakit, is para makakuha ko ng maraming seedlings o seedlings cuttings. Seedlings naman, wala nang tuliso. Pero magbunga ito, parang niyog din yung bunga. So ito yung itsura niya. Tanggalan ko muna ng dahon dito sa baba. Lagi mo lang tatanggal ang dahon, kumapal tong dahon. So ito yung itsura niya, nakaikis-ikis na siya. Gawin ko dito is tatanggalan ko na ng wire. Kasi pag hindi ito matanggalan ng wire, there's possibility mamatay din siya. Kasi maluok man ang iyang kuan. So dati ang dami ko nang ginagawa na ganito, kaya naibinta na lahat. Maganda din siya tingnan yung yung straight lang, paangat. Kaya lang ang ginawa ko, pinaikis kasi nasawa na ko yung straight lang. Yun ang mga binibinta ko dati, yung mga back to year 2000 yata yung nagbibinta ako ng marami ganito. So yun ang itsura niya. Pag mapuno na ito ng dahon dito, para talaga siyang niyog. So itong pinakahuli. May isa pa dito pero parang yung nasalot. Nagkaroon ng So ito, ginawa ko ito 2 sanga. So ganito lang yung pag ko sa mga bonsai materials ko dito, dahil sobrang dami ng mga materials ko dito, hindi na lahat. So yun ang itsura niya.
pinaano ko sana dito, pinaakyat para maggawa ng ibang sanga. Pero ang nangyari, namatay man, so pinutol ko na lang. Yan. So puputulin ko na lang dyan. Tapos ito na lang para itong maging twin trunk. So itong materials, binibend ko ito or winawire ko ito, maliit pa siya kasi it is a brittle. Meron siyang brittle trunk. Tapos pag malaki na siya, ibibend mo, hindi siya basta mabibend, mababa. Ano tawag yun, mababali siya diretso. Pwede naman kung gusto nyo para maging maliit itong dahon, pwede naman nyo putulan, katimbawa ang gagawin ko nito. Tignan nyo kung ano mangyari sa itsura niya. Pwede naman ganyanan nyo. Yan. Yan. See? Yan. Pwede naman gupitin nyo ng ganyan. Maging maganda din siyang tingnan. Kaya lang makikita yung pagkakagupit. So ang gawin mo lang is idipulit ng dipulit hanggang lumiliit itong mga dahon na ito. Yan. So tignan lang itong dalawa ha, pa-sample ko sa inyo. This one. So alin ang maganda, yung ganito gupitan o itong hindi na pabayaan na lang. So ito ang isa sa maganda ko. Tapos may kaunting maganda dito na isa. Tapos may maganda na. Iban ko lang sa manonood kung nagandahan pa sila sa mga bonsai materials ko na ito. So for this morning, ito lang muna ang masishare ko sa inyo about my bonsai materials na hindi ko pa alam kung ano pangalan nitong bonsai materials na ito. So ganito lang. Kung mahilig ka mag-bonsai, experiment ka ng experiment. Anyway, wala mang mawawala sa inyo kasi according to them, walang role sa bonsai. So again, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye!